Nasa kusina ako noon, naghuhugas ng pinggan, nang biglang tumunog ang telepono. Alam mo bang buong araw na yon, wala akong natanggap na tawag o text mula sa pamilya ng asawa ko. Kahit na nabalitaan kong magdiriwang ng kaarawan si Aling Celia, ang aking biyenan, hindi man lang nila ako inimbitahan o sinabihan. Simula pa lang ng linggo, abala na sila sa paghahanda, pero ako, parang nakatayo lang sa labas ng nakasarang pinto. Naririnig ko ang ingay pero wala akong puwang na pasukin. Kaya nang tumunog ang telepono ko at nakita kong hindi pamilyar na numero, nagtaka na ako. Nilapag ko ang basahan, pinunasan ang kamay ko, at sinagot ang tawag. Magalang ang boses ng lalaki, pero halatang may kaba. Hello, si Andrea po ba? Ako si Ben, ang manager ng restauran ng Maligaya. Mayroon po kayong 108 tables na hinanda para sa birthday party mamayang gabi. Kumpirmasyon na lang po sana ng huling bayad ang kailangan namin. Para akong binagsakan ng langit. 108 tables. At pangalan ko ang nakalagay. Nilunok ko ang laway ko, pilit kumalma. Pakisabi na po ulit. Sino ang nag-order? Pamilya po ng asawa ninyo, ma'am. Pero nakapangalan po sa inyo, kay Andrea, kasama pa ang e-number niyo. Kailangan namin ang kumpirmasyon nyo dahil kayo po ang may pananagutan kung may problema. Napatayo ako, nanginginig ang mga kamay. Bawat salita ng manager, parang karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Walang nagbalita sa akin, walang nag-imbita, at sadyang itinago pa nila sa akin. Pero bakit pangalan ko ang ginamit para mag-order ng ganoong karaming mesa? Isang engranding handaan na siguradong aabot sa 200,000 piso, 200,000 ang gastos. Kumapit ako sa mesa para hindi matumba. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana, pero pakiramdam ko, biglang dumilim ang mundo ko. Narinig ko ang pag-aalala sa boses ni Ben. Ma'am Andrea, sana po makatawag kayo agad. Ilalabas na po ang pagkain, pero sabi ng pamilya nyo, kayo raw ang magbabayad ng natitira. Kung hindi po kayo sisipot, hindi namin kayang iserve yan. Tumango-tango ako, kahit alam kong hindi niya ako nakikita. Alam ko na. Pupunta ako. Pinatay ko ang tawag. Tahimik ang kusina. Nakatayo ako roon, nakatingin sa lababo na puno ng bula, habang ang dibdib ko ay parang binakbak at binutas. Pero naglakad pa rin ako papunta sa kwarto para kunin ang aking bag. Nagpalit ako ng damit. Ang mukha ko sa salamin ay maputla. Hindi ako nag-makeup, hindi ko rin inayos ang buhok ko. Sa dami ng iniisip, pero higit sa lahat, gusto kong makita nila ang tunay na damdamin ko. Pagsara ko ng pinto, nag-umpisa ng dumilim. Tumayo ako sa labas ng gate, nakatingin sa kalangitan, para bang nagtatanong kung bakit ganito ang turing nila sa akin. Halos 3 taon na akong manugang nila. Ni minsan, hindi ako nagbigay ng kahihiyan, ni minsan hindi ako nakipag-away. Sinubukan kong makisama, matutong manahimik, at magtiis para lang maging payapa ang lahat. Pero ang ganti nila, itinuring nila akong tagalabas. Nagdiwang ng kaarawan si ina, mother-in-law, na bongga, pero walang abiso sa akin. Hindi ako galit dahil hindi ako inimbitahan. Galit ako dahil ginamit nila ang pangalan ko para umorder ng 108 tables. Alam kong hindi na yun pagkakamali lang. Iyon ay sadyang ginawa, may plano, at may intensyon na hindi ko pa alam. Nag-book ako ng sasakyan. Habang papunta sa restauran, mabilis ang tibok ng puso ko. Hinigpitan ko ang hawak sa bag ko, pilit kinukuha ang huling piraso ng pagtitimpi. Bakit nila ginamit ang pangalan ko? Plano ba nila akong pagbayarin? O gusto nila akong pagbintangan? O sadyang wala lang akong halaga kaya pwede nilang gamitin ang pangalan ko kahit kailan nila gusto? Wala akong ideya pero may kutob ako na hindi maganda ang sasalubong sa akin. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng restauran ng Maligaya, nasilaw ako sa liwanag. Ang daming bisita, parang piyesta. Nagkukwentuhan sila, naghihiyawan, lahat nakaayos, lahat masaya. Nakatayo ako sa gitna ng karamihan, pakiramdam ko, parang nalulunod ako sa kalungkutan. Nandyan na ang pamilya ng asawa ko. Nakita ko si Aling Celia sa gitna ng lobby, nagniningning ang mukha dahil binabati siya ng mga tao.
Nakamamahaling pulang damit siya, at ang daming alahas na nakasisilaw sa ilaw. Ang mga tao ay nakapalibot sa kanya, parang reyna sa isang malaking selebrasyon. At ako? Ako lang ang nakatayo sa pinto, pumasok sa isang handaang dapat ako ang unang nakakaalam. Ilang segundo akong napatulala, pilit pinakalma ang paghinga. Hindi ko gustong pumasok na mahina. Ayaw kong makita nila na nasasaktan ako. Kaya dumiretso ako sa counter ng manager. Nakita ako ni Ben at bigla siyang nakahinga ng maluwag. Ma'am Andrea, salamat at dumating kayo. Ilalabas na po ang pagkain, pero kung wala pong pirma ninyo, kailangan po naming itigil ang pag-iserve. Kinuyom ko ang aking labi. Naramdaman kong talagang plano ng pamilya ng asawa ko na gamitin ako para akuin ang responsibilidad ng buong handaan. Ngumiti ako, isang ngiting hindi ko alam kung kalmado ba o nagdadalamhati. Sabi ko kay Ben, ibigay mo sa akin ang form ng kumpirmasyon. Pero ang pagpirma o hindi, depende pa. Tumingin ako sa direksyon ni Aling Celia na tumatawa habang pinupuri. Alam ko na, hindi ako mananahimik. Nang hawakan ko ang papel na kumpirmasyon mula kay Ben, nanlamig ang kamay ko. Magaan lang ang papel, pero parang may mabigat na bato sa braso ko. Malinaw na nakasulat, Party Host, Andrea. Final Payment Responsibility, Andrea. Sa ilalim, may espasyo para sa pirma. Huminga ako ng malalim, pilit pinapanatili ang composure. Tiningnan ako ni Ben ng may awa, hindi awa sa sakit, kundi awa ng taong nakakaintindi na nasa isang hindi patas na sitwasyon ako. Ma'am Andrea, kung kailangan niyo ng oras, pwede kaming maghintay ng kaunti. Pero kailangan ng sistema ang kumpirmasyon ng host bago iserve ang lahat ng 108 tables. Mahina niyang sabi. Tumango lang ako, ayaw kong makita ng tagalabas ang emosyon ko. Tumingin ako ulit sa hall, kung saan ang tawa at pagpupuri ng mga kamag-anak ni Marco, ang aking asawa, ay sumasabay sa nagniningning na ilaw. Si Aling Celia ay nasa sentro ng lahat, elegante at masaya, parang walang alam sa nangyayari. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Bawat hakbang ko, parang nakabaon sa lupa, mabigat at malalim. Dumaan ako sa mga mesang may pagkain na, at narinig ko ang bulungan ng ilang babae. Ay, si manugang ni Aling Celia. Nasaan? Hindi ko nakita kanina pa. Baka hindi inimbitahan. Naririnig ko, hindi magkasundo ang mag-ina. Ang mga salitang iyon ay parang saksak sa puso ko. Kahit na inaasahan ko na, hindi pa rin ang bulungan ang mas masakit. Ang masakit, totoo na hindi ako inimbitahan, totoo na hindi ako itinuring na pamilya. Pero ang pangalan ko, nakapasan ng 108 na mamahaling mesa roon. Paglapit ko, nagtatawanan si Aling Celia kasama ang ilang matatalik na kaibigan. Nang makita niya ako, saglit siyang nagulat at agad itong pinalitan ng malamig na tingin. Ibinaba niya ang baso niya at humarap sa akin ng may tonong matigas. "Oh, dumating ka pala, Andrea. Akala ko abala ka kaya hindi ka makakapunta." Ang isang taong hindi nakakakilala sa kanya ay isipin na nagmamalasakit siya. Pero sa akin, na alam ang kanyang huwad na pananalita, parang sampal iyon sa mukha. Alam niya na sadyang hindi niya ako inabisuhan. Tumayo ako ng tuwid, pinanatiling kalmado ang boses ko, pero hindi na ako nagpakumbaba tulad ng dati. Dumating po ako, ina, dahil tinawagan ako ng restaurant. Sabi nila, ang handaan na 108 tables ay nakapangalan sa akin. Saglit na napatigil si Aling Celia, pero agad siyang bumalik sa pagiging kalmado at mumiti ng tipid. Ay, sinabi ko lang sa kanila na yon ang ilagay para maging madali. Mas mukhang elegante kapag pangalan ng babae ang nasa reservation. Elegante. Parang may bumara sa lalamunan ko. Pero ang pangalan ko rin po ang nakalagay para sa huling bayarin, diretsa kong tanong, hindi na nagpaligoy-ligoy. Kumibot ang labi niya. Ay, pare-pareho lang naman tayo sa bahay, ah. Manugang ka kaya okay lang na pangalan mo ang gamitin. Tiningnan ko siya sa mata, pilit na hindi naninginig ang boses. Pero wala po kayong sinabi sa akin, ina. Hindi man lang kayo nagtanong kung pumapayag ako. Natahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo. May mga taong lumingon sa amin. Nakita ni Aling Celia ang mga tingin sa paligid,
kaya inayos niya ang kanyang damit at pinalambot ang boses na parang pinapagalitan ako ng may pagmamahal. Naku, Andrea, napakaliit na bagay niyan. Pinapalaki mo. Hindi ko sinabi dahil alam kong papayag ka. Biglang lumapit si Marco, ang asawa ko, galing sa loob. Namutla ang mukha niya nang makita akong kaharap ang kanyang ina. Bumulong siya, Ate, Andrea, bakit ka nag-isa rito? Plano ko sanang hanapin ka mamaya. Tiningnan ko lang siya, hindi sumagot. Humarap si Marco sa kanyang ina. Nanay, anong sinabi mo sa restauran at tinawagan si Andrea? Akala ko ikaw ang host. Saglit na dumilim ang mata ni Aling Celia nang tanungin siya ng kanyang anak sa harap ng maraming tao. Nagalit siya pero pinahinan niya ang boses. Huwag kang makialam. Ang ginawa ko ay tama. Manugang si Andrea, kaya okay lang na gamitin ang pangalan niya. Anong pinagkakaguluhan niyo? Kung hindi ako nakarating sa tamang oras, ang 108 tables na ito ay sa akin lahat ibabato. Ano ang kasalanan ko dito? O dahil lang ba ako ang manugang, ako ang tao na gagamitin nila kahit kailan nila gusto? Humarap ako kay Ben, ang manager, at sinabi ko ng malinaw, ibigay mo ang papel. Ibinigay ni Ben ang kumpirmasyon. Mabilis na nagsalita si Aling Celia, ako na ang pipirma. Pero hindi ko ibinigay. Hawak ko ang papel, tumingala ako at tiningnan siya. Ang pagpirma ninyo o hindi ay hindi mahalaga. Ang mahalaga, simula ngayon, hindi ninyo nagagamitin ang pangalan ko na walang abiso. Nagulat si Aling Celia. Tinaas niya ang kilay niya. Nagpatuloy ako, dahan-dahan ang boses, hindi mabigat pero matigas. Hindi ako ang magbabayad para sa 108 tables na ito. Hindi rin ako ang shield na gagamitin nyo para maging madali ang inyong buhay. Manugang ako, pero tao ako na may dignidad. Natahimik ang lahat. Pati ang musika parang humina. Lahat ng mata ay nakatingin sa amin. Namutla si Aling Celia. Kinuyom niya ang gilid ng mesa. Hindi niya inakala na maglalakas loob akong magsalita ng ganoon sa harap ng maraming tao. Ninisyan niya ako, isang pilit na ngiti. Andrea, anong ginagawa mo? Huwag kang bastos. Ang daming tao rito. Pinutol ko ang kanyang sinabi. Iginagalang ko po kayo. Pero hindi ko tatanggapin ang pang-aabuso. Nanginginig siya. Huwag mong gawin yan. Tinignan ko siya, bahagyang umangat ang gilid ng labi ko, hindi ngiti, kundi katapangan na matagal ko nang itinago. Isang bagay lang ang gagawin ko, ina. Simula ngayon, lahat ng may kinalaman sa pangalan ko, magtatanong kayo muna. Inilagay ko ang papel sa mesa, at itinulak ito sa harap niya. Para sa inyo po ang handaang ito. Kayo ang pumirma. Lahat ay nagulat, pati si Marco ay napatulala. Iyon ang unang pagkakataon sa 3 taon ng pagiging manugang ko, na tumayo ako ng tuwid, hindi yumuko, hindi nanahimik, at hindi nagtiis. Iyon ang unang pagkakataon na pinili kong protektahan ang aking dignidad bago ako maging anino. At alam ko, simula sa sandaling inilagay ko ang papel sa mesa, hindi na magiging pareho ang lahat. Walang nag-akala na mangyayari iyon sa loob ng restauran. Isang manipis na papel ang inilagay sa eleganteng mesa, pero ang tunog nito, parang pagbukas ng takip ng huling pagtahimik. Napatulala si Aling Celia sa loob ng ilang segundo. Ang mga kamay niyang sanay humawak ng baso ng alak, halatang nanginginig. Nagtinginan ang mga tao sa paligid, tapos tumingin sa akin, tapos sa kanya. May ilang gustong magsalita, pero lahat ay natigilan dahil sa tensyon. Namula ang mukha ni Marco, pero hindi sa galit sa akin, kundi sa hiya. At iyon ang nagpadama sa akin ng awa at lungkot para sa kanya. Nakatayo siya sa gitna, parang bata na hinahatak sa dalawang direksyon, ang kanyang ina at ang kanyang asawa. Pero hindi siya makapili. Gusto niyang maging payapa ang lahat, kaya nanatili siyang tahimik, tulad ng dati. Kinuyom ni Aling Celia ang gilid ng mesa, pilit na ibinabalik ang boses. Andrea, anong palabas ang ginagawa mo? Birthday party ko ito. Bastos na manugang ang nagsasalita ng ganyan sa harap ng mga bisita. Tiningnan ko siya. Hindi ako nakipag-away, hindi ako nagalit.
Sinabi ko lang ang totoo, sa mahinang boses pero malakas sa aking puso. Ayaw kong maging bastos, ina. Pero hindi ko pwedeng hayaan na gamitin ang pangalan ko para magpasan ng responsibilidad na hindi ko alam. Ngumiti ng mapait si Aling Celia, pero nanginginig ang gilid ng labi niya. Parang sinasabi mo na ako ang nagpabayad sa'yo. Hinihiram ko lang ang pangalan mo. Tumango ako ng bahagya. Naiintindihan ko po. Pero ang paghiram ng pangalan ay paggamit din ng dignidad ko. Walang gustong ang kanilang dignidad ay gamitin ng walang pahintulot. May mga bulungan sa paligid. Hindi sila pumapanig sa kahit kanino. Pero napansin nila na hindi lang ito tungkol sa pangalan. Ito ay matagal ng pag-aabuso. At ngayon lang sumabog ito. Tinignan ni Marco ang kanyang ina pagkatapos ay ako at bumulong. Nanay, dapat sinabi mo muna kay Andrea. Ang salitang iyon, kahit mahina, nagpagalit kay Aling Celia. Humarap siya kay Marco. Ang tingin niya ay matalim. Kinakampihan mo siya. Nataranta si Marco. Hindi po. Sinasabi ko lang na dapat nag-usap muna. Tumahimik ka. Mahina siyang sumigaw, sapat lang na marinig mo pero hindi ng mga bisita. Nakatayo ako sa gitna nila. Gusto kong umiyak, gusto kong tumawa. Ito ang asawa ko, ang taong inakala kong magiging sandigan ko. Pero ngayon, sa harap ng kanyang ina, umurong siya parang bata. Naawa ako sa kanyang kahinaan, pero unti-unting naglalamig ang puso ko dahil alam kong hindi siya pwedeng pumunta sa panig ko kapag kailangan ko siya. Yumuko ako at nilunok ang sakit. Ayaw kong gumawa ng eksena sa gitna ng maraming tao. Ang tanging gusto ni Aling Celia ay panatilihin ang kanyang dignidad. Mas mahalaga ang dignidad niya kaysa sa damdamin ng kanyang manugang. Sabi ko nang napakahina bilang paraang makalabas kaming dalawa sa sitwasyon. Dito lang po ako para sabihin sa inyo sa isang beses lang. Simula ngayon, anumang bagay na may kinalaman sa pangalan ko, inaasahan ko po na magpapaalam kayo muna. Hindi ako pipirma pero hindi ako lalaban. Para sa inyo po ang handaang ito. Magpakasaya po kayo. Pagkatapos kong magsalita, tumalikod ako. Pero pagtalikod ko, narinig ko ang bulong ni Aling Celia na puno ng galit. Anak ng kawalang hiyaan. Pinakain ko siya sa bahay ko ng 3 taon. Akala ko tahimik siya. Hindi pala. Tumigil ako. Hindi ako lumingon. Pero ang salitang iyon, parang isang malamig na kutsilyo na naghiwa pa ng isang sugat sa puso kong nalulula. Hindi ako sumagot. Dumiretso ako sa labas ng lobby, kung saan mas kaunti ang ilaw at hindi masikip ang hangin. Umupo ako sa isang upuan malapit sa malaking bintana. Mula rito, nakikita ko pa rin ang masayang handaan sa loob. Ang ingay ng musika, ang tawa, ang tunog ng mga baso na nagbabanggaan. Lahat ay nagpapatuloy na parang walang nangyari. Parang isa lang akong dahon na naligaw at walang nakakapansin. Tumingin ako sa labas, sa dilim ng gabi. Ang hangin ay humihip ng mahina, dala ang amoy ng hamog. Ipinikit ko ang aking mata para kumalma. Biglang tumulo ang luha ko. Pero hindi dahil sa sakit, kundi dahil napagtanto ko na masyado akong nanahimik ng matagal. Nasanay akong magtiis, nasanay akong pasanin ang pag-aabuso na nakatago sa likod ng mga ngiti, nasanay akong magkunwari na hindi ko naririnig at magkunwari na hindi ko alam. Kaya, ngayon, itinuring nila ang pangalan ko na isang gamit na pwede nilang kunin kahit kailan nila gusto. Pinunasan ko ang luha ko. Huminga ako ng malalim. Hindi sinasadya, nakita ko ang anino ni Marco sa malayo. Tinitigan niya ako ng matagal. Ang mga mata niya ay gulong-gulo. Parang gustong lumapit pero takot na makita ng kanyang ina. Ang tingin na yun, mas masakit pa kaysa sa panlalait ni Aling Celia. Dahil ang tunay na asawa ay hindi mag-iisa sa kanyang asawa kapag nasasaktan ito. Tumayo ako, plano kong pumunta sa labas para magpahangin, nang biglang may tumawag sa akin. Ma'am Andrea? Si Ben, ang manager, nakatayo roon na may pag-aalala. Okay lang po ba kayo? Humihingi po ako ng paumanhin kung nasangkot kayo sa kaguluhan sa papel. Umiling ako. Hindi mo kasalanan.
Nag-aalangan si Ben tapos bumulong. Gusto ko lang pong sabihin na matino kayo. Hindi lahat ay naglalakas loob na maging direkta tulad ninyo. Sana ay panindigan ninyo. Isang simpleng salita. Pero bahagyang uminit ang puso ko. Hindi dahil pinuri ako, kundi dahil sa handaang puno ng pagkukunwari, may isang tao na nakakita ng totoo sa akin. Tumango ako, nagpasalamat at lumabas. Ang hangin ng gabi ay humihip sa mukha ko, dala ang lamig. Ipinikit ko ang aking mga mata, tinatanong ko sa sarili ko, pwede bang maging madali kahit kaunti ang buhay ko bilang manugang? Pero pagdilat ko, tumayo ako ng mas tuwid. Dahil alam ko na ang nangyari sa handaan ay simula pa lang ng bitak. At ang mga katotohanan sa likod ay maaaring mas masama pa. Nagtagal ako sa labas ng restauran, tinitingnan ang mga sasakyan na dumaraan, parang mga ilaw na hindi humihinto. Ang lamig ng gabi ay tumagos sa manipis kong damit, pero ang lamig sa labas ay hindi kasing lamig ng unti-unting lumalaganap sa loob ko. Pero mas madaling huminga dito kaysa sa loob. Kung saan ang matingkad na dilaw na ilaw ay nagbibigay liwanag sa maraming ngiti, pero walang ngiting para sa akin. Tinanong ko ang sarili ko, naabot ko na ba ang limitasyon ko? O nagsisimula pa lang ang lahat? Simula nang pumasok ako sa bahay na yon, napagdesisyonan na ang lahat. Ako ang magtitiis, ako ang mananahimik, ako ang aatras. At sila ang may karapatang magdesisyon, gagamitin ang pangalan ng pamilya para bigyang katwiran ang lahat. Pero hindi ako bato. Hindi ako anino na ilalagay nila kahit saan nila gusto. Habang nalulula ako sa mga pag-iisip na yon, narinig ko ang mga yabag na papalapit. Kahit hindi ako lumingon, alam kong sino yon. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Marco ay humalo sa hangin, napakahina. Naglakad siya ng mabagal, napakabagal, parang takot siyang tatakbo ako kung bibilisan niya. Andrea, mahina ang boses niya, parang taong tumakbo sa marathon, pero nawalan ng hininga sa dulo. Hindi pa rin ako lumingon. Nagtanong ako, bakit ka lumabas dito? Nakatayo si Marco sa likod ko, pero hindi siya naglakas loob na hawakan ako. Ang distansya na yon dati ay wala. Dati, lumingon lang ako, sasalubungin ako ng yakap niya. Pero ngayon, nag-aalangan ang yakap na yon, parang takot na tanggihan. Pasensya ka na. Hindi ko inakala na gagamitin ni nanay ang pangalan mo para mag-order ng handaan. Huminga ako ng malalim. Hindi inakala o hindi naglakas loob na mag-isip. Napatigil si Marco. Alam kong nasaktan siya sa tanong na yon. Pero hindi ko sinabi iyon para saktan siya. Sinabi ko yon dahil katotohanan yon. Alam mong mapili ang ina mo, gustong maging dominante, at laging gusto na siya ang nasusunod. Ang ginawa niya, hindi iyon biglaan. Iyon ay sunod-sunod na pagkilos na pamilyar na sa kanya. At ikaw, alam mo, pero nagkunwari kang hindi mo alam. Bakit wala kang sinabi kay nanay, tanong ko. Sa pagkakataong ito, lumingon ako at tiningnan siya sa mata. Kinagat ni Marco ang labi niya. Natatakot akong magalit si nanay. Matanda na siya, ate. Umiti ako ng mapait. At ako. Hindi ako mahalaga na matakot kang mawala. Nataranta si Marco. Hindi iyon totoo. Mahalaga ka sa akin. Naipit lang ako. Naipit ako. Inulit ko ang salita, nanginginig ang boses. Naipit ka sa pagitan ng pagtatanggol sa ina mo at pagtatanggol sa asawa mo. Pero hindi mo naiintindihan na ang pananahimik ay nangangahulugang pumipili ka. At palagi mo siyang pinipili. Yumuko si Marco. Alam niyang tama ako. Maraming nangyari dati. Hindi sa hindi niya nakikita na nasasaktan ako, inaabuso, at nilalagay sa mahirap na sitwasyon. Pero palagi siyang nag-iisip, hayaan na lang para maging payapa. At ang nagtiis, ako. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 3 taon, nakita ko siyang maliit. Isang lalaking may sapat na gulang, pero mas takot na magalit ang kanyang ina, kaysa matakot na masaktan ang kanyang asawa. Tumalikod ako. Alam mo ba, Marco? Nang nakatayo ako sa counter, nakita ko ang papel na nakasulat ang pangalan ko bilang host ng 108 tables.
Ang kinatatakutan ko, hindi ang pera. Kinatatakutan ko ang pakiramdam na inabuso ako na walang sinuman ang nag-abala na magbigay ng abiso. Nanlalabo ang mata ko. Iniisip ko, kung hindi ako dumating ngayon, baka pinagbintangan na ako ng buong pamilya mo. Nagulat si Marco. Lumapit siya. Huwag. Sumpa ko, hindi iyon mangyayari. Si nanay ang nag-host. Hindi niya hahayaan na magbayad ka. Nanahimik ako sa loob ng ilang segundo tapos nagtanong. Pero, kaninong pangalan ang nasa papel? Hindi sumagot si Marco. Dahil alam niyang napakaklaro ng katotohanan. Mula sa malayo, nakita ko ang anino ni Aling Celia na lumabas sa pintuan. Lumingon siya, parang may hinahanap. Nang makita niya kaming magkatabi, nag-iba agad ang kulay ng mukha niya. Lumapit siya ng mabilis. Matigas ang boses niya. Marco, sabi ko, salubungin mo ang mga bisita. Anong pinagsasabi mo rito? Nataranta si Marco. Bago pa siya makapagsalita, humarap na sa akin si Aling Celia. Ang mata niya ay may galit pero pilit pa ring pinapanatili ang kanyang panlabas. Huwag ka sanang magbigay ng problema sa kaarawan ko. Hindi ko kailangan na may makakita na may hindi pagkakasundo kami ng aking manugang. Lumabas ka rito para magreklamo at umiyak. Kinuyom ko ang aking labi. Hindi po ako nanggugulo. Lumabas po ako rito para huminga. Pakiramdam ko, hindi ako makahinga sa loob. Umiti ng malamig si Aling Celia. Pinalambot niya ang boses niya. Kung hindi ka makahinga, umuwi ka na. Walang pumipigil sa'yo. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang puting ilaw mula sa signage ng restauran ay tumama sa mukha niya na lalong nagpatala sa kanyang mukha. Sa likod ko, umangat si Marco. Sa unang pagkakataon, sinabi niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naglakas loob na sabihin dati. Nanay, huwag mo pong pagsalitaan ng ganyan si Andrea. Nanlaki ang mata ni Aling Celia. Sumasagot ka sa akin. Huminga ng malalim si Marco. Nanginginig ang boses niya pero malinaw. Hindi po ako sumasagot. Sinasabi ko lang, hindi nagkakamali si Andrea. At ayaw ko na pong masalitaan ng ganyan ang asawa ko. Tiningnan ko siya at nagtagpo ang mga mata namin. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nakita ko ang bahagi ng lalaki sa kanya, kahit maliit pero totoo. Si Aling Celia ay natigilan. Ang kamay niya ay kumuyom dahil sa galit. Tiningnan niya ako nang may tingin na gustong manakit. Sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inakala. Dahil sa kanya, tinalikuran mo ako. Tingnan mo ang asawa mo. Nakatayo ako roon. Akala ko, nasanay na ako sa pananalita niya, pero masakit pa rin ang salitang ito, parang bagong hiwa ng kutsilyo. Tiningnan ko si Aling Celia, dahan-dahan. Bawat salita, parang tibok ng puso ko na naghihigpit. Hindi po tinalikuran ni Marco ang kahit sino. Gusto ko lang po na tumayo kaming mag-asawa ng magkasama. Iyon lang. Umiti siya ng mapang-uyam. Sa bahay na ito, huwag kang mangarap. Napatigil ako. Ang salitang iyon, kahit parang inosente, sapat na para maintindihan ko na mas marami pang pagsubok ang darating. Mas lumakas ang hangin sa labas. Nakatayo ako sa gitna nila. Ang taong inakala kong magiging sandigan ko, at ang taong laging nagtuturing sa akin na anino sa ilalim ng kanyang paa. Napagtanto ko na nakatayo ako sa unang bitak ng aking buhay. At ang pinakamasakit sa puso ko, hindi magiging sapat si Marco para hawakan ang kamay ko at lagpasan ang bagyong ito. Tumalikod ako. Bumulong ako, sapat lang para marinig nilang dalawa. Hindi ako nanggugulo. Pero hindi na rin ako mananahimik. Tapos, lumakad ako palayo, dumiretso sa dilim sa labas ng gate ng restauran. Hindi para tumakas, kundi para panatilihin ang huling piraso ng kapayapaan sa mahabang gabi na iyon. Naglakad ako papunta sa parking area. Mabigat ang hakbang ko, parang naglalakad sa hindi nakikitang putik. Hindi masyadong maraming tao sa kalsada sa tapat ng restauran noong gabing iyon. Ang dilaw na ilaw ay kumalat, nagiging malabo sa kalsada. Tumayo ako sa gilid ng bangketa.
Walang malay kong hinigpitan ang hawak sa bag ko, parang kumakapit sa huling sandigan. Binitawan ko ang isang mahabang hininga, napakalalim, parang nakahinga ako ulit pagkatapos ng matagal na panahong nahihirapan. Inilagay ko ang kamay ko sa dibdib ko. Naramdaman ko ang paghigpit ng tibok ng puso ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Gaano na katagal, namumuhay ako sa pakiramdam na kailangan kong manahimik para maging payapa. Kailangan kong yumuko para walang gulo. Kailangan kong maging matigas para maging isang desenteng manugang. Humihip ang hangin sa buhok ko. Dala nito ang mapait na amoy ng gabi. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali, hinayaan ang hangin na tangayin ang mabibigat na pag-isip. Pero habang mas pilit kong kalimutan, mas malinaw na lumalabas ang imahe ni Aling Celia, ang kanyang boses, ang mga salita niya sa harap ni Marco. Sa bahay na ito, huwag kang mangarap. Ang salitang iyon, parang malamig na hiwa sa aking dignidad. Idinilat ko ang aking mga mata, tumingala sa langit. Walang bituin. Tanging kulay abong ulap lang ang dumaraan. Isang tunog ng yabag ang narinig ko sa likod. Akala ko, si Marco ang humabol, pero nang lumingon ako, si Ben, ang manager ng restauran, pala. Nakatayo siya, ilang hakbang ang layo sa akin. Hindi siya lumapit ng masyado para hindi maging awkward, pero hindi rin siya lumayo ng masyado para iwanan akong mag-isa sa dilim. Andrea, mahina siyang tumawag. Ngumiti ako, isang maputlang ngiti sa dilim. Bakit ka nandito? Bahagyang kinamot ni Ben ang likod ng kanyang ulo. May pag-aalala. Nakita ko po kayong lumabas at mukhang hindi kayo okay. Gusto ko lang po siguraduhin na walang nagagalit sa inyo tungkol sa papel. Umiling ako. Pinalambot ko ang boses ko. Hindi na ito tungkol sa'yo. Huwag kang mag-alala. Tinitigan ako ni Ben ng isa pang segundo. Tapos sinabi niya, marami na po akong nakilalang customer. May nagagalit, may nagbibintang, may umaalis. Pero ang paraan ng pagsasalita ninyo, hindi iyon dahil sa pagmamalaki, kundi dahil kailangan mong protektahan ang sarili mo. Hindi lahat ay kayang gawin yon. Ang salita ng isang tagalabas, minsan, mas madaling makapasok sa puso. Hindi dahil kailangan ko ng kampi, kundi dahil iyon ay pananaw ng isang taong walang kinalaman sa pamilya ko. Isang malinis na pananaw, walang kinikilingan. Tumango lang ako, walang sinabi pa. Naiintindihan ni Ben at yumukod ng bahagya, tapos bumalik sa loob. Iniwan niya akong mag-isa, habang unti-unting tumatagos ang lamig sa aking balat. Tumayo pa ako ng ilang minuto, at nagdesisyon na maglakad na lang pauwi. Hindi malayo ang bahay ng pamilya ni Marco, mga 10 minutong lakad lang. Pero ang bawat hakbang, mabigat, parang naglalakad ako sa isang kalsada na walang dulo. Habang naglalakad, naalala ko ang mga unang araw ko bilang manugang. Naniniwala ako noon na kung magiging tapat ako, masunurin, at magiging mapag-alaga, mamahalin ako ng biyenan ko. Naniniwala ako sa kasabihan na ang manugang ay parang anak, at ang manugang ay parang bisita. Naniniwala ako na ang oras ay magpapalambot ng distansya. Pero 3 taon ang lumipas. Ang lumambot, hindi ang distansya, kundi ang dignidad ko. Inalis ko ang sarili ko, unti-unti, para lang mapaligaya sila. At ngayong gabi, napunit ang huling layer nito. Pagdating ko sa gate ng bahay, nakita ko na nakabukas pa ang ilaw sa sala. Alam kong may naghihintay sa akin. Bahagyang nanginginig ang kamay ko nang binuksan ko ang kandado. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong mas mahirap harapin si Aling Celia ngayon kaysa kanina. Pagbukas ko ng pinto, bumungad agad ang amoy ng pabango niya. Nakaupo si Aling Celia sa gitna ng sala. Nakakrus ang kamay niya at ang tingin niya ay matalim na nakatutok sa akin. Bukas ang eye, pero walang nanonood, binuksan lang para may ingay. Nakatayo si Marco sa tabi niya. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Pumasok ako, dahan-dahang sinara ang pinto. Hindi na naghintay si Aling Celia na magsalita ako. Tumayo siya, at ang boses niya ay matalas na parang manipis na kutsilyo. Saan ka galing at ngayon ka lang umuwi? Inilagay ko ang bag ko sa upuan, pilit pinapanatili ang kalmado kong boses. Naglakad lang po ako sandali. Ngumiti siya ng mapang-uyam.
Naglakad o gusto mong mapansin? Anong klaseng manugang ang iwan ang birthday party ng biyenan at lalabas na parang walang kinalaman? Tiningnan ko siya. Dahil talagang hindi po ako inimbitahan. Napatigil siya sa salita ko. Bahagyang kinuyom ni Marco ang labi niya. Alam niyang totoo ang sinasabi ko. Mas hinigpitan ni Aling Celia ang kamay niya. Sabi niya parang nanunumbat. Hindi ka inimbitahan pero dapat alam mo. Manugang ka. Malaking handaan yon, hindi mo alam. O sadyang gusto mo lang akong ipahiya. Naramdaman kong parang may pumipigas sa dibdib ko. Hindi po ako sadyang gumagawa ng gulo. Pero, kung hindi ako dumating, ang buong handaan na nakapangalan sa akin ay sa akin ibabato. Alam ninyo po yun. Hindi siya sumagot, pero umiwas ng tingin ng kaunti. Direkta akong nagtanong. Bakit ninyo ginamit ang pangalan ko para mag-order? Tumagal ang katahimikan ng ilang segundo bago niya sinabi ang pamilyar na dahilan. Dahil gusto ko lang na maging masunurin ka. Isang hakbang ang ginawa ni Marco, may gustong sabihin pero itinigil ko siya sa isang kumpas. Tinitigan ko si Aling Celia ng matagal. Sabi ko sa boses na hindi ko inakala na magiging kalmado. Opo, alam ko na ang manugang ay dapat masunurin. Pero ang pagiging masunurin ay hindi nangangahulugan na hahayaan ko na gamitin ang pangalan ko para magpasa ng responsibilidad na walang abiso. Huminga ng malalim si Aling Celia. Namula ang mukha niya sa galit. Parang sinasabi mo na ako ang nag-harm sa'yo. Yumuko ako. Nanginginig ang boses ko. Hindi po. Sinasabi ko lang ang totoo sa nangyari. Humarap ulit si Marco sa kanyang ina. Pilit niyang sinabi, Nanay, hindi nagkakamali si Andrea. Dapat inabisuhan niyo siya muna. Sumigaw si Aling Celia. Tumahimik ka. Ang hangin sa silid ay naging mabigat. Nahirapan akong huminga. Alam kong hindi ako ang may gawa nito, pero kung magpapatuloy ako sa pagtayo rito, ako ang magiging may kasalanan. Dahan-dahan kong kinuha ang bag ko. Umakyat na po ako sa kwarto. Umakyat ako sa hagdan ng tahimik, iniwan ko sa likod ko ang isang silid na puno ng mabigat na paghinga, galit na pinipigilan, at isang tahimik na labanan na hindi ko alam kung kailan matatapos. Ang alam ko lang, simula sa sandaling iyon, may isang bagong bitak sa puso ko. Isang bitak na mas malalim, mas malawak, at nagsisimulang lumawak sa direksyon na hindi ko kayang tingnan. Nang gabing iyon, umakyat ako sa kwarto, parang wala akong pakiramdam sa paa. Isinara ko ang pinto. Isang mahinang tunog pero sapat na para ihiwalay ang silid sa lahat ng ingay sa ibaba. Umupo ako sa gilid ng kama. Ang mga kamay ko ay pinagsama, nanginginig sa lamig. Ang dilaw na ilaw sa silid ay tumama sa puting dingding. Parang isang malabong liwanag, tulad ng kasal namin sa ngayon. Hindi ganap na madilim pero hindi rin ganap na maliwanag. Nagtagal ako roon. Hindi ako umiiyak, hindi rin galit. Tahimik lang ako. Ang katahimikan ang nagpabaling sa akin sa sarili ko. Ano ang mali kong ginawa? O mali ba ako simula pa lang? Nang inakala kong kung magiging mabait ako, magiging mabuti rin ang turing nila sa akin. Mahinang katok ang narinig ko sa pinto. 3 mahihinang katok. Alam kong si Marco iyon. Ganoon siya kumatok kapag hindi siya sigurado kung masaya o malungkot ako. Isang maliit na ugali pero sapat para sabihin na may pagmamahal pa rin siya sa akin. Pero ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang proteksyon. Hindi agad ako sumagot. Kumatok ulit si Marco. Mahina ang boses niya, parang takot na magalit ako. Andrea, pwede ba akong pumasok? Huminga ako ng malalim, tumayo at binuksan ang pinto. Pumasok si Marco. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto, parang takot na makagawa ng ingay na makasisira pa ng anumang marupok sa silid. Tinitigan niya ako ng matagal. Ang mga mata niya ay may pagkakasala, awa at pagkalito. Galit ka ba sa akin? Umiling ako. Hindi ikaw. Yumuko si Marco. Bumagsak ang balikat niya. Andrea, pasensya na. Sa restauran kanina, hindi ko alam kung anong gagawin.
Umupo ako at sinenyasan siyang umupo sa tabi ko. Marco, simula noon, palagi mong hindi alam kung anong gagawin. Natatakot ka sa lahat. Takot kang magalit si nanay, takot kang masira ang kapayapaan, takot kang mapansin ng mga tao. Pero natakot ka na ba na mawala ako? Natigilan si Marco. Sa unang pagkakataon sa buong gabing iyon, sumilay sa mata niya ang tunay na takot. Tumalikod ako, tumingin sa bintana. Ang ilaw ng kalye ay tumama, gumagawa ng isang maputlang liwanag sa sahig. Hindi ko kailangan na makipag-away ka kay nanay. Hindi ko kailangan na lumaban ka para sa akin. Ang kailangan ko lang, sa tuwing inaabuso ako, tumayo ka sa panig ko kahit sa isang mahinang salita lang. Pero nanahimik ka. Ang pananahimik ay nangangahulugang pagpayag. Inabot ni Marco ang kamay ko. Bahagyan niyang hinawakan ang likod ng aking kamay. Alam kong mali ako at matagal na akong mali. Pero ngayong gabi, nang marinig ko si nanay na nagsabing huwag kang mangarap, nasaktan talaga ako. Alam kong sobra na si nanay. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang marinig lang iyon, bahagyang nabasag ang yelo sa loob ko. Pero pagkatapos noon, may sinabi si Marco na nagpatigil sa akin. Pero natatakot din ako. Kung sasagot ako, baka magalit si nanay at umalis. Ayaw ko yon. Hinila ko ang kamay ko. Kaya, sa huli, ang pinakakinatatakutan mo pa rin ay ang galit ni nanay. Hindi sumagot si Marco. Nakayuko siya. Magkasama ang kanyang mga kamay, nakakuyom ng mahigpit. Matagal siyang nagtagal. Tapos, nagsalita siya, basag ang boses. Ayaw kong mawala ng kahit sino. Naiintindihan mo ba? Si nanay ay nanay ko at ikaw ang asawa ko. Gusto ko kayong panatilihin pareho, pero hindi ako sapat na malakas. Ang salitang iyon, parang maliit na hiwa sa puso ko. Hindi malakas, hindi naglalakas loob, hindi makapagdesisyon. At ang kakulangan na iyon ang nagpabigla sa akin nang higit pa kaysa sa pagiging dominante ni Aling Celia. Tumayo ako, naglakad patungo sa dressing table, kumuha ng bote ng tubig at umupo sa upuan. Tumayo si Marco para sumunod, hindi naglakas loob na lumapit ng masyado. Andrea, anong gusto mong gawin ko para hindi ka na malungkot? Inilagay ko ang bote ng tubig sa mesa. Wala akong kailangan na gawin mo. Ang kailangan ko lang, maintindihan mo na hindi ako pwedeng mabuhay sa bahay na araw-araw. Kailangan kong tanungin ang sarili ko kung miyembro pa ba ako ng pamilya o hindi. Lumapit si Marco. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Iiwan mo ako. Lumingon ako sa kanya. Hindi. Hindi ko kailanman inisip iyon. Pero pagod na ako. Kung kailangan kong harapin ang lahat ng mag-isa, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin. Hinawakan ni Marco ang aking balikat. Nanginginig ang boses niya. Andrea, huwag mong sabihin yan. Magbabago ako. Pangako ko. Bigyan mo ako ng oras, pwede ba? Tinitigan ko siya ng matagal. Ang mukha ng lalaking mahal ko ay mabait pero mahina. Kaya lang magkunot noo si nanay, hindi na siya makapagsalita. Hindi ko na siya sinisisi, pero hindi na rin ako sapat na malakas para maniwala sa lahat, sa kabila ng lahat. Sinabi ko lang, kung gusto mong magbago, huwag kang magbago para sa akin. Magbago ka para sa sarili mo. Dahil kung hindi ka magiging malakas, mawawala sa iyo ang lahat. Nakatayo si Marco. Pula ang mata niya. Iyon ang unang beses na nakita ko siyang ganyan, talagang natatakot. Tumayo ako at inayos ang kama. Magpahinga ka na. Pagod na rin ako. Dahan-dahang humiga si Marco sa tabi ko. Kami ay magkalayo, ilang sentimetro lang. Ang distansya ay hindi malayo, pero kasing lamig na parang nakahiga kami sa magkabilang pampang ng isang ilog. Pagkatapos ng mahabang panahon, nang akala kong tulog na siya, bumulong si Marco. Basag ang boses. Andrea, hindi na kita iiwan na mag-isa. Pangako niya. Hindi ako sumagot. Dahil madaling mangako, pero ang pagtupad ay nasa hinaharap. Ipinikit ko ang aking mga mata. Narinig ko ang mahihinang tibok ng orasan sa gabi.
Isang mahabang araw ang natapos, pero alam kong ang kwento namin ni Aling Celia, ang kwento namin ni Marco, nagsisimula pa lang sa pinakamahirap na bahagi. Ang bitak sa puso ko ay nandoon pa rin. At hindi ko alam kung saan ako dadalhin ito. Kinabukasan, maaga akong gumising tulad ng dati. Ang mahina na sikat ng araw ay tumagos sa kortina, bumagsak sa mukha ko. Idinilat ko ang aking mga mata. Bago pa ako makatayo, napansin kong nakahiga pa rin si Marco sa tabi ko, kahit na mas maaga siyang gumising kaysa sa akin. Nakahiga siya ng patagilid. Ang mukha niya ay mukhang hindi nakatulog ng maayos. Siguro, hindi rin siya masyadong nakatulog. Tinitigan ko siya ng matagal, tapos dahan-dahan akong bumaba sa kama para hindi siya magising. Tahimik pa rin ang buong bahay. Sa kusina, nagtimpla ako ng mainit na kape. Ang amoy ng kape ay kumalat, kasing hina ng hininga ko sa ngayon. Kailangan ko ng kaunting kapayapaan para ayusin ang mga pag-isip ko pagkatapos ng mahabang gabi. Pero ang kapayapaan sa bahay na ito, kahit sa loob lang ng ilang minuto, ay bihira. Inilagay ko ang kape sa mesa, nang marinig ko ang tunog ng tsinelas sa sala. Lumabas si Aling Celia. Nakasuot pa rin siya ng seda na pajama, magulo ang buhok, ang mukha ay hindi na matalas tulad kagabi, pero ang pagkagalit ay malinaw pa ring nakikita sa gilid ng kanyang labi. Ang tingin niya ay tumama sa akin. Walang bati, walang tanong. Tingin lang na parang isa akong bagay na nakakainis sa kanya. Umupo siya sa mesa, itinulak ang tasa ng kape palayo, parang ayaw niyang maistorbo ako. Sino ang nagtimpla ng kape? Tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. Ako po. Humirit siya, tapos wala na siyang sinabi. Naiintindihan ko ang saloobin na yon. Alam ko rin kung ano ang nasa isip niya, pero hindi ako nagsalita. Hindi dahil sa cold ako, kundi dahil natatakot ako na ang isang maling salita ay maging dahilan para pagbintangan niya ulit ako. Lumabas si Marco pagkatapos ng ilang sandali. Tiningnan niya ako, tapos ang kanyang ina, tapos ako ulit. Ang kilos niya ay nagpapakita na sinusubukan niyang humanap ng balanse bago siya magsalita. Pero alam kong pipiliin niyang manahimik tulad ng dati. Nang makita siya ni Aling Celia, agad siyang nag-iba ng boses. Marco, tandaan mo, samahan mo akong mag-grocery ngayon. Kailangan kong bumili ng mga bagay para sa mga kamag-anak na magdi-dinner. Nagulat si Marco. May bisita po tayo ngayong gabi. Mabilis niyang sagot. Maraming tao ang hindi nakabati sa akin sa party kahapon. Dadalaw sila dito sa bahay para mag-dinner ulit. Parang takot si Aling Celia na mawala ng atensyon ng mga tao. Andrea po ba ang maghahanda ng dinner, nanay? Mahina niyang tanong. Humarap siya sa akin, ang tingin niya ay parang maliit na karayom. Bahala siya. Kung gusto niyang magpakitang gilas, maghanda siya. Kung ayaw niya, huwag. Hindi ko siya pinipilit. Ang salitang iyon ay parang pagbibigay ng kalayaan, pero may pang-aasar. Hindi ako sumagot. Ayaw kong bigyan siya ng dahilan para sabihin na bastos ako. Lumapit si Marco sa akin. Dahan-dahan siyang naglagay ng kamay sa balikat ko at bumulong. Kung pagod ka, huwag na lang. Mag-order na lang tayo ng pagkain. Umiling ako. Hindi. Kaya ko. Sinabi ko iyon hindi para magpasikat, kundi dahil gusto kong panatilihin ang kaunting halaga ko sa bahay na ito, kahit na napakarupok. Pagdating ng hapon, nagdala ako ng basket at pumunta sa palengke para mamili. Ang palengke ay maraming tao kaysa sa normal. Siguro dahil weekend. Ang ingay ng mga kutsilyo, ang boses ng mga nagtitinda, at ang tunog ng mga basag na plato ay nagpaingay sa ulo ko. Pero habang naglalakad ako sa mga pamilyar na stall, gumaan ang pakiramdam ko ng kaunti, parang nahiwalay ako sa bahay na puno ng hindi pagkakasundo. Pumipili ako ng gulay nang makita ko ang pamilyar na tindera. Mukhang maputla ka, Andrea. Umiti ako ng bahagya. Medyo pagod lang po, ate. Tiningnan niya ako ng matagal. Nabalitaan ko, malaki ang party ng biyenan mo kagabi. Pumunta ka ba? Napatigil ako. Tapos tumango. Opo, pumunta ako. Hindi na siya nagtanong pa.
Siguro, napansin niya na may kulang sa sagot ko. Binuhat ko ang basket ko pauwi. Gumaan ang loob ko pero bumigat din. Gumaan dahil nakalabas ako sa pagkakabigla. Bumigat dahil alam kong ngayong gabi, iinit ulit ang sitwasyon dahil sa mga salitang parang kutsilyo kahit na parang normal. Pagdating ko sa kusina para maghanda, nakatayo si Aling Celia sa pinto at nakatingin sa akin. Tiyaking maayos ang paghahanda mo. Huwag mong hayaan na sabihin ng mga bisita na hindi ako marunong magturo ng manugang. Kinagat ko ang labi ko. Iyon na naman. Ang parehong salita, ang parehong tono na nakakasira ng puso. Opo, sabi ko lang. Bumaba si Marco. Nang makita niya ang sitwasyon, nagmamadali siyang nagsalita. Nanay, magaling magluto si Andrea. Huwag ninyo na siyang pagsabihan. Tiningnan siya ni Aling Celia. Ang tingin niya ay isang babala. Umakyat ka sa kwarto. Anong ginagawa ng lalaki sa kusina? Gusto ni Marco na sumagot pero pinatigil siya ng tingin ni nanay. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang kawalan niya ng magawa at nakita ko rin ang kalungkutan ko. Humarap sa akin si Aling Celia. Malamig ang boses. Bilisan mo. Kung dumating ang bisita at hindi pa tapos ang handaan, huwag mo akong sisihin. Tumango ako. Pero sa puso ko, may isang bagay na nahulog ng napakahina, pero sapat na para tumunog na parang isang basag na bagay. Nang dumating ang mga bisita sa gabi, marami talaga. Punong-puno ang bahay. Lahat masaya, nagtatawanan. Pero ako, parang anino lang na paikot-ikot sa pagitan ng kusina at ng mga bisita. Walang nagtanong kung pagod ako, walang nagtanong kung masaya ako. Nagtatanong lang sila, nasaan ang manugang? Ihanda mo ang susunod na pagkain. Andrea, nasaan ang plato na yan? Andrea, dagdagan mo ang sausawan. Sinagot ko ang bawat tanong, parang isang robot na nakaprogram. At habang yumuko ako para kunin ang basahan sa sahig, narinig ko ang mahinang salita ni Aling Celia sa isang kaibigan. Tahimik siya pero hindi mahusay. Marunong lang magluto. Ang ugali kailangan pang turuan. Ang salitang iyon parang malaking bato na inihagis sa puso ko. Dahan-dahan akong tumayo para walang makakita na nanginginig ang kamay ko. Nararamdaman ko na unti-unti akong nawawala sa bahay na sinubukan kong maging tahanan. Pero habang mas sinisikap ko, mas lalo kong nararamdaman na hindi ito ang bahay ko. Pag-alis ng mga bisita, wala na akong pakiramdam sa paa. Umupo ako sa upuan. Huminga ako ng malalim. Lumapit si Marco at inabot sa akin ang bote ng tubig. Gusto mong masahihin ko ang kamay mo? Umiling ako. Okay lang. Nakatayo si Aling Celia sa tabi ng pinto. Nakakrus ang kamay niya. Ang tingin niya ay malamig na nakatingin sa akin. Andrea, umakyat ka sa kwarto sandali. May gusto akong sabihin sa'yo. Tumingala ako. Ang tingin niya ay madilim at malalim, parang may napagdesisyonan na. Tumayo ako at sumunod sa kanya. Alam kong hindi magiging payapa ang gabing ito. Sinundan ko si Aling Celia sa sala sa itaas. Isinara ang pinto. Ang tunog, umalinganggaw sa tahimik na espasyo, parang babala ng isang labanan na puno ng matatalas na salita. Nakatayo si Aling Celia sa harap ng bintana. Ang kanyang anino ay mahaba at matalas sa sahig. Tumayo ako, ilang hakbang ang layo sa kanya, hindi masyadong malapit, hindi rin masyadong malayo. Parang ang distansya ay nagpapakita ng totoong distansya namin sa isa't isa. Lumingon siya. Ang tingin niya ay hindi na galit tulad kanina, pero malalim, parang may tinitimbang siyang isang bagay. Andrea, umupo ka. Umupo ako, inilagay ang mga kamay ko sa hita ko, pilit na pinapanatili ang composure. Naglakad siya papunta sa mesa, nagbuhos ng tubig, pero hindi niya ibinigay sa akin. Dahan-dahan niya lang inilagay sa mesa, parang gusto niyang mapansin ko ang bawat galaw niya. Alam mo ba kung bakit kita tinawag dito ngayon? Tanong niya ng mahina, pero puno ng nakatagong kahulugan. Sumagot ako ng totoo. Hindi ko po alam. Pero sa tingin ko, may kinalaman ito sa nangyari kagabi. Ngumiti siya ng mapait.
Walang init. Ang kagabi ay isang bahagi lang. Ang importante, sa tingin ko, hindi mo na alam ang lugar mo. Napatigil ako. Ang lugar ko. Lumapit siya. Yumuko, tinitigan ako mula sa itaas. Mabagal ang boses, pero matalas. Manugang ka. Ikaw ay ikinasal sa bahay na ito. Kailangan mong maintindihan. Ang paggalang at kaayusan ang pinakamahalaga. Ano mang sabihin ko, gagawin mo. Kung saan ko gustong tumayo ka, doon ka tatayo. Iyon ang ibig sabihin ng masunurin. Tuminala ako, tiningnan siya sa mata. Palagi kong sinisikap na maging masunurin. Nakita ninyo. Pero ang pagiging masunurin ay hindi nangangahulugan na wala akong karapatang magsalita kapag ang pangalan ko ay ginamit sa isang malaking bagay na wala akong alam. Sumimangot siya. Manugang ka. Ang pangalan mo ang ginamit para sa birthday party ko. Ano ang mali doon? Ang mga tao pa nga ang magsasabi na masunurin ka. Pilit kong pinanatiling hindi nanginginig ang boses ko. Pero wala po kayong sinabi sa akin. Wala akong alam. Nilagay niyo ako sa isang responsibilidad na hindi ko pinili. Natakot po ako. Iyon ang unang beses na sinabi ko iyon, natakot ako. Takot na magpasa ng utang para sa buong pamilya, takot na maling intindihin, takot na itulak sa posisyon na may kasalanan kahit wala akong alam. Nang marinig niya yon, tumawa si Aling Celia. Ang tawa niya ay tuyot, parang tunog ng basag na salamin. Takot? Hindi ka dapat matakot. Sa bahay na ito, ako ang nagpapasya. Susunod ka lang. Naramdaman kong humihigpit ang dibdib ko. Nanay, ayaw kong lumaban. Pero humihingi ako ng pakiusap. Kung may kinalaman sa pangalan ko, inaasahan ko na magpapaalam kayo muna. Agad na dumilim ang mukha ni Aling Celia. Tinuturuan mo ba ako? Tumayo ako, hindi para magtaas ng boses, kundi para hindi niya ako mapigilan sa kanyang posisyon. Hindi po ako naglalakas loob. Pero may karapatan akong malaman ang anumang may kinalaman sa aking dignidad. Tinitigan niya ako. Ang tingin niya ay puno ng pagkadismaya. Tapos, bigla siyang nag-iba ng tono. Mabagal, malamig at may babala. CJ. Naiintindihan ko. Gusto mong malaman ang mga bagay na may kinalaman sa'yo. Kaya, may sasabihin ako sa'yo para malaman mo. Nagulat ako sa tono niya. Ano po yon? Lumapit siya. Nakatayo siya nang napakalapit sa akin. Ang hininga niya ay may pagka-dominate sa mukha ko. Alam mo ba kung bakit pangalan mo ang ginamit ko para mag-order ng handaan? Tiningnan ko siya. Hindi ako mapakali. Dahil sa madali? Tumawa siya. Hindi. Dahil ikaw ang pinakamadaling kontrolin. Nalamigan ako. Nanatili akong tahimik. Ang bawat salita niya ay nahulog sa puso ko parang malalaking bato. Bago ka lang ikinasal. Hindi mayaman ang pamilya mo. Tahimik ka, hindi ka nagsasalita. Ang pangalan mo ang ginamit. Kung may problema, sabihin lang na hindi ka lang alam. Walang magtatanong ng marami. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Pero hindi siya tumigil. Pinili kita dahil ikaw ang pinakamadaling ilagay sa isang lugar. Hindi lumalaban, hindi humihingi, hindi nagpapalaki ng isyu. Naramdaman kong gusto kong lumuhod. Ganoon ba talaga ako sa mata niya sa loob ng ilang taon? Isang taong madaling dayain, madaling gamitin. Pilit kong pinanatili ang boses ko. Ganyan po ba talaga ang tingin niyo sa akin? Nagkibit balikat siya. Kung gusto mong patunayan na mali ako, bahala ka. Pero kagabi, pinahiya mo ako. Kinuyom ko ang aking mga kamay. Hindi ko po kayo sinasadyang ipahiya. Naprotekta lang po ako sa sarili ko. Itinaas niya ang mukha niya. Anong klaseng proteksyon? Inilagay mo ang papel sa harap ko, sa harap ng maraming tao. Ginawa mong tingnan ako ng mga tao na parang binibabyad ko ang aking manugang. Napatigil ako. Inilagay ninyo po ang pangalan ko sa papel. Hindi ako pwedeng manahimik.
Tiningnan niya ako. Tapos, sinabi niya ang salitang nagpatigas ng puso ko. Simula ngayon, kung may ipapagawa ako at hindi mo gagawin, ipapaalam ko sa iyo kung anong klaseng manugang ka. Hinihinal ako. Binabantaan niyo po ako. Hindi, sabi ni Aling Celia. Malamig ang boses. Sinasabi ko lang sa iyo ang batas sa bahay na ito. Natahimik ang lahat. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatayo roon. Alam ko lang, sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay na matagal kong pinipigilan na tanggapin. Hinding-hindi ako ituturing ni Aling Celia na miyembro ng pamilya. Kahit gaano pa ako magsikap, kahit gaano pa ako magtiis. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang natitirang lakas ko. Nanay, kung gusto ninyo akong sumunod ng walang kondisyon, paumanhin po, hindi ko kaya. Nanliit ang mata ni Aling Celia. Anong sabi mo? Inulit ko ng mas malinaw. Iginagalang ko po kayo, pero hindi ako anino sa bahay na ito. Hindi ako papalit sa kahit sino, at hindi ko nahahayaan na gamitin ang pangalan ko ng basta-basta. Lumapit si Aling Celia. Mahina ang boses, pero matalas na parang karayom. Subukan mo akong labanan ulit. Tignan natin kung gaano mo kayang tiisin. Pagkatapos magsalita, binuksan niya ang pinto at bumaba. Nanatili akong mag-isa sa malamig na silid. Nalulula ang isip ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko bilang manugang, naramdaman kong nag-iisa talaga ako. Pero sa unang pagkakataon din, naramdaman ko ang isang maliit na apoy sa loob ko. Isang apoy na gustong protektahan ang sarili. At alam ko, mula sa sandaling ito, ang buhay sa bahay na ito ay papasok sa isang bagong yugto, mas matindi, mas totoo, at mas mahirap kaysa dati. Nanatili akong tahimik sa walang laman na silid. Nakasarado na ang pinto, pero ang epekto ng salita niya ay nananatili sa hangin, parang makapal na alikabok na nakakapit sa bawat puwang sa puso ko. Ang mga matatalas na salita na yon, ikaw ang pinakamadaling kontrolin. Pinili kita dahil ikaw ang pinakamadaling ilagay sa isang lugar. Paulit-ulit na umalingaw iyon, parang tunog ng martilyo na tumutusok sa balitang nabasag na ng dignidad ko. Ayaw kong umiyak pero sumikip ang lalamunan ko. Nilunok ko ang laway ko pero hindi nawala ang sakit. Umupo ako sa gilid ng kama. Ang bahay na ito, biglang naging malaki at nakakatakot, parang isang maze na ang bawat sulok ay may nakatagong kutsilyo na naghihintay na humiwa sa akin. Napagtanto ko na ang pinakamasakit ay hindi ang sinabi ni Aling Celia, kundi ang katotohanan na niloloko ko ang sarili ko sa matagal na panahon na kung magsisikap lang ako, magbabago ang lahat. Pero ang pagsisikap ko sa mata niya, naging kadalian para kontrolin, kadalian para ilagay sa isang lugar. Isang malupit na katotohanan pero malinaw. Nagtagal ako roon. Hindi ko alam kung gaano katagal. Hanggang sa marinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok si Marco, puno ng pag-aalala. Ang tingin niya ay naglibot sa silid, parang naghahanap ng anumang sugat sa akin. Andrea, anong sinabi ni nanay sa'yo? Hindi ako tumingin sa kanya. Mahina akong sumagot. Mga bagay na alam mo rin. Lumapit siya. Umupo sa tabi ko, pero hindi naglakas loob na hawakan ako. Narinig kong medyo malakas ang boses ni nanay. Natakot ako na baka sinaktan kanya. Lumingon ako sa kanya. Hindi medyo malakas, Marco. Binabalaan niya ako. Natigilan si Marco. Babala? Bakit? Umiti ako ng mapait. Kung nandoon ka, maiintindihan mo. Yumuko si Marco. Pasensya na at wala ako doon. Huminga ako ng malalim. Marco, hindi na ito tungkol sa kung nandoon ka o wala. Ang mga labanan sa bahay na ito, hindi nagsimula kagabi o ngayong gabi. Matagal na itong umiikot. At alam mo. Nanahimik si Marco. Alam ko. Naiintindihan ko. Pero hindi ko kayang baguhin. O, sa mas tamang salita, hindi ako sapat na malakas para magbago. Nagpatuloy ako. Mahina ang boses, pero bawat salita ay mabigat sa dibdib ko. Sabi ni nanay, pinili niya ako dahil ako ang pinakamadaling kontrolin. Tahimik ako, hindi ako humihingi.
Sabi niya, ginamit niya ang pangalan ko sa handaan para kung may problema, siya ang bahala at hindi ako ang mapapansin. Nanlaki ang mata ni Marco. Gulat. Totoo bang sinabi ni nanay iyon? Hindi ako sumagot. Ang katahimikan ko ay sapat na para maintindihan niyang hindi iyon imbento. Inangat ni Marco ang kamay niya, hinimas ang mukha niya. Diyos ko, bakit sinabi ni nanay ang mga salitang iyon sa'yo? Tiningnan ko siya. Dahil alam niya na hindi ako lalaban. Pero kagabi, hindi na ako nanahimik. At iyon ang nagpainis sa kanya. Kinagat ni Marco ang kanyang labi. Kinuyom niya ang kanyang mga kamay. Nagkamali ako. Dapat tumayo ako sa pagitan niyong dalawa. Dapat sinabi ko kay nanay. Dapat pinrotektahan kita. Umiling ako. Marco, hindi lang ito tungkol sa'yo. Hindi ako itinuturing ni nanay na miyembro ng pamilya. Kung mas pilit mo akong hilahin sa panig mo, mas lalo niya akong titingnan bilang tinik. Hinawakan ni Marco ang kamay ko. Nanginginig ang boses niya, parang takot na mawawala ako sa kanya. Pero hindi ko pwedeng hayaan na magtiis ka ng ganyan. Kakausapin ko si nanay. Pangako ko. Hinila ko ang kamay ko. Hindi. Ang pagsasalita mo ay lalo lang magpapalala ng sitwasyon. Iisipin ni nanay na sinulsulan ko siya. Walang magawa si Marco. Ang mata niya ay nalulula, parang bata na nawawala ng daan pauwi. Dahan-dahan akong nagsalita. Marco, hindi ko kailangan na labanan mo si nanay. Ang kailangan ko, maging malakas ka. Tiningnan niya ako, hindi niya naintindihan. Maging malakas. Sinabi ko nang napakabagal. Ang asawa ay hindi kailangang labanan ang kanyang nanay para protektahan ang kanyang asawa. Pero kailangan niyang malaman kung ano ang tama at mali, at dapat siyang maglakas loob na magsalita kapag kailangan, kahit na mahina lang ang salitang iyon. Yumuko si Marco. Kinuyom niya ang labi niya. Nilunok niya ang lahat ng sakit at pagsisisi. Napakabobo ko, tama. Umiling ako ng bahagya. Hindi ka bobo. Natatakot ka lang. Tumulo ang luha ni Marco. Isang maliit na patak. Pero ang pagtulo nito ay nagpahigpit sa puso ko. Alam kong mahal niya ako, pero mas mahina ang pagmamahal na iyon kaysa sa pressure na dinadala niya mula sa kanyang ina. At sa paglipas ng panahon, iyon ang naging anino na nagpawalang halaga sa kanyang sariling imahe. Nanginginig ang boses ni Marco. Andrea, kung pakiramdam mo ay sobra na, pwede kang umuwi muna sa inyo ng ilang araw. Sasabihin ko na bumisita ka lang kay nanay. Ang salitang iyon nagpatigil sa akin. Gusto mo akong umalis? Nataranta si Marco. Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang na magkaroon ka ng espasyo. Dito ka, nahihirapan si nanay, pagod ka. Natatakot ako na baka hindi mo nakayanin. Tiningnan ko siya. Masakit at mainit ang puso ko. Mahal niya ako, pero puno ng kawalan ng magawa ang pagmamahal na yon. Mahina kong tinanong. Sa tingin mo, kung aalis ako, magiging mas mabuti ang lahat? Yumuko si Marco. Hindi ko alam. Pero alam ko, kung mananatili ka rito sa ganitong estado, mababali ka. Umupo ako sa gilid ng kama. Bahagyang gumaan ang loob ko, pero bumigat din. Marco, hindi ako alis. Hindi pa ngayon. Nakahinga ng maluwag si Marco. Umupo siya sa tabi ko. CJ. Hayaan mong ako ang bahala. Manalig ka sa akin sa pagkakataong ito. Lumingon ako sa kanya. Marco, 3 taon na akong naniniwala sa iyo. Kinagat ni Marco ang labi niya. Pula ang mata niya. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibigyan. Gusto kong maniwala sa kanya. Gusto kong maniwala na sapat siya na malakas. Gusto kong maniwala na tatayo siya sa tabi ko, hindi sa gitna. Pero hindi na madaling maniwala ang puso ko tulad ng dati. Humiga ako sa kama. Humiga si Marco sa tabi ko, may distansya pa rin sa pagitan namin. Nang gabing iyon, wala na kaming sinabi pang iba.
Narinig lang namin ang tunog ng hangin sa labas ng bintana at ang aming mabibigat na paghinga. Ipinikit ko ang aking mga mata, tinatanong ko sa sarili ko, saan ako dadalhin ng bitak na ito? Sa pagkawasak o sa paggising? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, bukas, maaaring magiging mas masama ang lahat, o magsisimula na talaga itong magbago. Kinabukasan, nagising ako na parang galing sa isang malaking bagyo. Hindi dahil sa kulang sa tulog, kundi dahil ang pagod ay galing sa loob. Paglingon ko, nakita ko si Marco na nakahiga pa rin. Ang kamay niya ay nakalagay sa noo niya, ang kilay niya ay kunot, parang nakikipaglaban sa sarili niya. Alam kong hindi siya nakatulog ng maayos. Dahan-dahan kong hinila ang kumot, bumaba sa kama, para hindi siya magising. Pero pagbukas ko ng pinto, bumungad agad ang amoy ng langis mula sa sala. Nakaupo si Aling Celia doon. Nakasandal sa sofa, may manipis na shawl sa balikat niya. Ang mukha niya ay medyo maputla, pero ang matalas na tingin niya ay pamilyar pa rin. Mahina akong nagsalita. Nanay, maaga po kayong nagising. Hindi siya tumingin sa akin. Humirit lang siya. Hindi ako makatulog. Alam kong hindi para sa akin ang sagot na yon. Gusto lang niyang marinig ni Marco. At, tulad ng inaasahan ko, bumaba si Marco mula sa kwarto. Puno ng pag-aalala. Nanay, pagod po ba kayo? Gusto niyo po bang ipatingin ko kayo sa doktor? Ikinaway ni Aling Celia ang kamay niya. Hindi na kailangan. Medyo masakit lang ang ulo ko. Tiningnan ko ang eksena. Naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na kalungkutan. Ang pag-aalala ni Marco sa kanyang ina ay natural. Pero ang paraan ng pagsasalita niya ay parang gusto niyang patunayan sa akin na siya ang absolute priority sa bahay na ito. Bumaba ako sa kusina. Nagpakulo ako ng tubig. Habang naghuhugas ako ng gulay, sumisikip ang puso ko. Ang mga salita niya kahapon, paulit-ulit na naglalaro sa isip ko, parang anino na ayaw umalis. Pagdala ko ng almusal sa mesa, tiningnan ni nanay ang pagkain at nagsalita. Luto ni Andrea? Opo, ako po. Medyo tuyo ang itlog. Huwag mong lakasan ang apoy sa susunod. Iyon lang. Wala nang iba pang salita. Pero sapat na para sumikip ang lalamunan ko. Umupo si Marco sa tabi ko, tahimik na nakatingin sa akin, parang humihingi ng tawad. Iniiwasan ko ang tingin na yon. Kumain ako kahit wala akong lasa na nararamdaman. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni nanay kay Marco na samahan siya bumili ng ilang bagay. Tiningnan ako ni Marco, parang nagtatanong kung sasama ako. Umiling ako. Tumango si Marco, tapos sumunod sa kanyang ina. Nang sumara ang pinto, bumalot ang katahimikan sa bahay. Tumingin ako sa paligid. Bigla akong naramdaman na napakalaki at napakalamig ng bahay na ito. Walang tawa, walang pakiramdam ng pag-aari. Napagtanto ko na talagang itinulak ako palabas ng tinatawag nilang pamilya. Umupo ako sa upuan. Kinuha ko ang cellphone ko. Plano kong tawagan ang aking nanay. Pero tumigil ako. Ayaw kong mag-alala siya. Ayaw kong malaman niya na ganito ang sitwasyon ng anak niya. Matanda na siya, hindi niya kakayanin ang sakit ko. Napasigaw ako ng mahina. Tumayo ako, naglinis ng bahay para lumipas ang oras. Pero habang naglilinis ako, mas lalo akong nagulo. Anumang hawakan ko sa bahay na ito, nagpapaalala lang sa akin ng mga salitang nakasakit sa akin. Ang pangalan mo ang ginamit, okay lang. Ikaw ang pinakamadaling kontrolin. Huwag kang mangarap. Pakiramdam ko, nakakulong ako sa isang masikip na damit. Kung mas pilit kong hilahin, mas lalo akong nasasaktan. Tanghali, dumating na si nanay at Marco. Pumasok si nanay, may dalang ilang shopping bags. Hindi siya mukhang masaya. Sumunod si Marco, may hawak pang mga resibo. Ang mukha niya ay mukhang pagod, parang galing sa isang tahimik na labanan. Nilapitan ko siya para tulungan sa mga bag, pero bahagyan niyang itinulak ang kamay ko. Hindi na kailangan. Kaya ko. Nalamigan ako. Pero nanatili akong kalmado. Lumayo ako. Pagpasok ni Marco sa kusina para itago ang mga pinamili, bumulong siya.
Andrea, maraming sinabi si nanay na mahirap pakinggan. Hindi ko alam kung anong gagawin. Tiningnan ko siya. Mahina ang boses ko. Alam ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Pero hindi ako pumapanig kay nanay. Manalig ka sa akin, ha? Hindi ako sumagot. Hindi dahil sa hindi ako naniniwala, kundi dahil alam kong ang pagpanig ay hindi lang sa paghawak ng kamay. Hapon, habang naghahanda ako ng hapunan, tumakbo si Marco mula sa labas. Natataranta ang mukha niya. Andrea, nahimatay si nanay sa labas. Nagulat ako. Nalaglag ang hawak kong sandok. Ang paa ko parang hindi na nakatapak sa lupa habang tumatakbo ako palabas. Nakahiga si Aling Celia sa tabi ng hagdan. Maputla ang labi niya at pinagpapawisan ang noo. Nang makita ko yon, nakalimutan ko ang lahat ng salitang nakasakit sa akin. Sa sandaling yon, siya ay nanay ng asawa ko. Matanda na at nangangailangan ng tulong. Binuhat ni Marco si nanay sa loob. Kunin mo ang mainit na tuwalya. Dinala namin siya sa sofa. Kinuha ko ang langis at dahan-dahan kong minasahe ang kanyang sentido. Pagkatapos ng ilang sandali, dumilat siya. Tumingin siya sa paligid, parang hindi niya alam ang nangyayari. Nag-aalala si Marco. Nanay, okay lang po ba kayo? Bakit po kayo natumba? Hinihindal siya. Mahina ang boses. Medyo nahilo lang ako. Inilagay ko ang baso ng mainit na tubig sa mesa. Uminom po kayo, nanay. Tiningnan niya ako. Isang tingin na unang beses na walang talim. Tanging pagod lang. At sa maikling sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay na nakalimutan ko sa mahabang panahon. Kahit ganyan siya kumilos, tao pa rin siya, isang matandang nanay na nabubuhay ng mayabang sa kultura ng matatanda. Hinawakan niya ang baso pero nanginginig ang kamay niya. Inabot ko ang kamay ko para suportahan siya. Tiningnan niya ako ulit. Ang tingin niya ay bahagyang lumambot. Nawala ang pamilyar na galit. Mahina akong nagsalita. Magpahinga po muna kayo, nanay. Ako na ang magluluto. Hindi siya sumagot pero hindi niya rin tinanggihan. Nakahinga ng maluwag si Marco. Tumingin siya sa akin. Puno ng pasasalamat ang mga mata niya. Nang gabing iyon, tahimik ang hapunan. Pero nakakagulat, hindi na mabigat tulad ng dati. Hindi pa rin ako masyadong kinakausap ni nanay, pero iba ang tingin niya sa akin. Wala na ang talim. Wala na ang pagtatanggol. Dahan-dahan akong kumain. Gumaan ang loob ko ng kaunti. Hindi dahil sa natapos na ang problema, kundi dahil naintindihan ko na hindi rin siya laging malakas. Pagkatapos ng hapunan, tumayo siya. Kumapit siya sa upuan sandali, tapos umakyat sa kwarto. Naghugas ako ng pinggan. Habang naghuhugas ako, tumayo si Marco sa tabi ko. Mahina niyang sinabi, Andrea, tama ang ginawa mo kanina. Umiling ako. Hindi ko iniisip kung tama o mali. Ang iniisip ko lang, matanda na siya. Kahit gaano pa ako kagalit, hindi ko siya pwedeng hayaan na matumba at hindi tulungan. Tiningnan ako ni Marco. Bahagyang namumula ang mata niya. Kaya mas lalo kitang minamahal. Wala na akong sinabi. Pero may isang maliit na liwanag sa loob ko. Maliit lang, pero sapat na para malaman kong hindi ako sumuko. Kahit na mahirap pa rin ang lahat, may isang bagay na nag-umpisa ng magbago. Napakabagal, napakahina, pero totoo. Nang gabing iyon, pagkatapos kong maglinis, lumabas ako para isampay ang tuwalya na ginamit ko para punasan ang noo ni nanay. Ang dilaw na ilaw ay tumama sa lupa, gumagawa ng maliwanag na guhit. Tahimik ang gabi. Narinig ko ang mahinang tunog ng tuyong dahon sa tuwing umiihip ang hangin. Malamig ang hangin pero hindi nakakalamig. Gusto kong huminga ng malalim para gumaan ang loob ko. Nakatayo ako sa ilalim ng eaves, nakayakap sa sarili ko. Naramdaman ko na nanginginig ang puso ko, pero hindi dahil sa lamig. Masyadong maraming nangyari ngayong araw. Mula sa matalas na salita ni nanay, sa biglaang pagtumba niya, at sa mahina na tingin niya nang magising siya.
Parang isang tornado na hindi ko alam kung saan ako dapat tumayo. Hindi ako galit sa kanya, kahit na napakahirap niya at sinabi niya ang mga salitang nakasakit sa akin. Hindi ko rin sinisisi si Marco, kahit na mahina siya at nakakapagod sa akin minsan. Pakiramdam ko lang, nalulula ako sa sarili kong buhay. Bumukas ang pinto sa likod. Lumabas si Marco. Tumayo siya sa tabi ko. Walang sinabi. Tumayo lang kaming magkatabi, pero may isang hindi nakikitang distansya sa pagitan namin. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya. Galit ka ba kay nanay? Nanahimik ako. Tapos mahina akong sumagot. Hindi. Pagod lang ako. Bumuntong hininga si Marco. Alam kong mahirap si nanay. Pero matanda na siya. Minsan, hindi na niya makontrol ang emosyon niya. Sa pagtumba niya ngayon, siguro natakot din siya. Lumingon ako sa kanya. Alam ko. At ayaw kong makipaglaban sa kanya sa anumang bagay. Pero tao rin ako, Marco. Masakit din kapag sinasabihan ako ng masasakit na salita. Nalulungkot din ako kapag itinuturing akong tagalabas. Yumuko si Marco. Gulong-gulo ang mata niya. Alam ko. At humihingi ako ng tawad. Ang paghingi niya ng tawad, hindi nagpagaan sa loob ko. Mas lalo akong nasaktan. Dahil nararamdaman ko na gusto talaga akong protektahan ni Marco. Pero ang pagitan ng gusto at paggawa ay napakahaba, at hindi siya sapat na malakas para tawirin yon. Pagkatapos ng ilang sandali, mahina siyang nagsalita. Andrea, may gusto akong sabihin sa'yo. Lumingon ako sa kanya. Nag-aalangan si Marco. Matagal. Tapos nagsalita siya. Kaninang hapon, nang sumama ako kay nanay sa grocery, may sinabi siya na nag-isip ako ng matindi. Kinuyom ko ang aking kamay. Ano yon? Bumuntong hininga si Marco. Sabi niya, pinahiya ko siya kahapon. Sabi niya, hindi na niya hahayaan na maging mayabang ako sa pangalawang pagkakataon. Natigilan ako. Mayabang. Tumango si Marco. Sabi niya, naglakas loob akong ilagay ang papel sa harap niya, kaya inakala niya na sinasadya kong ipahiya siya sa harap ng mga bisita. Galit na galit siya. Kinunot ko ang noo ko. Pilit kong pinanatili ang kalmado kong boses. Paano naman ang paggamit niya sa pangalan ko para mag-order ng handaan? Hindi ba yon mali? Nanahimik si Marco. Hindi dahil sa ayaw niyang sumagot, kundi dahil sa hindi siya naglalakas loob. Huminga ako ng malalim. Marco, naiintindihan ko na matanda na si nanay. Naiintindihan ko na mayabang siya. Pero may mga bagay na kung hindi natin lilinawin, iisipin niya na pumapayag ako. At hindi ko na pwedeng tanggapin yon ng paulit-ulit. Tumingala si Marco. Ang mata niya ay parang gustong humawak ng isang bagay. Kaya, anong gusto mong gawin ko para iba ang tingin ni nanay sa'yo? Tiningnan ko siya ng matagal. Gusto kong ipakita mo kay nanay na hindi ako ang taong madaling kontrolin. Nilunok ni Marco ang laway niya. Paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagtayo mo sa tabi ko, dahan-dahan kong sinabi. Bawat salita ay malinaw. Nagbukas ng bibig si Marco, pero bago pa siya makapagsalita, narinig namin ang yabag sa hagdanan. Pareho kaming lumingon. Bumaba si Aling Celia. Medyo magulo pa ang buhok niya. Mas haggard ang mukha niya kaysa sa normal, pero matalas pa rin ang tingin niya. Marco, tawag niya. Agad siyang sumagot. Opo, nanay. Hindi niya ako pinansin, hindi rin ako binati. Direkta siyang nagsalita. Naiwan ko ang gamot ko sa presyon sa taas. Kunin mo para sa akin. Agad siyang umakyat. Kami lang ni Aling Celia ang naiwan sa terrace. Agad na naging siksik ang hangin. Yumuko ako. Maaga po kayong bumaba, nanay. Tinitigan niya ako. Tapat ka bang nagtatanong o ng insulto? Napatigil ako. Wala po akong intensyon na ganoon. Mayroon o wala. Alam ko. Hindi mo na kailangang magkunwari na masunurin sa harap ko. Natahimik ako.
Ang pagiging masunurin ko pala ay naging pag-arte sa mata niya. Lumapit siya. Medyo mabigat ang boses niya. Andrea, direkta na akong magsalita. Ayaw kong labanan mo ako. Manugang ka. Kung magiging walang galang ka, magulo ang bahay na ito. Tiningnan ko siya. Sa pagkakataong ito, hindi ako umiwas. Wala akong takot. Tanging kalmado ng taong sobrang pagod na. Hindi po ako lumalaban sa inyo. Pero kailangan kong protektahan ang sarili ko. Ngumiti siya ng mapang-uyam. Protektahan? Sino ka para kailangan mong protektahan? Ang bahay na ito ang nagpapakain at nagpapatulog sa iyo. Gawin mo lang ang responsibilidad mo. Kinuyom ko ang aking labi. Ginagawa ko po ang lahat ng responsibilidad ko at higit pa. Pero hindi niyo ako kailanman itinuring na miyembro ng pamilya. Nagulat si Aling Celia. Agad niyang tinakpan ang gulat niya ng isang mahinang tawa. Humihingi ka ng pagmamahal. Nakakatawa. Manugang ka at humihingi ka ng pagmamahal sa biyenan. Umiling ako. Hindi po ako humihingi ng pagmamahal. Ang hinihiling ko, paggalang. Sumimangot siya. Anong gusto mo? Tiningnan ko siya sa mata. Gusto ko na huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko ng basta-basta. Gusto ko na huwag ninyong sasabihin na madali akong kontrolin. Gusto ko na huwag niyo akong gagawing may kasalanan sa harap ng ibang tao. Naging matigas ang mukha niya. Tumunog ang boses niya. Tinuturuan mo ba ako? Sumagot ako. Mahina pero matigas. Hindi po ako nagtuturo. Sinasabi ko lang po ang kaya kong tiisin at ang hindi ko na kayang tiisin. Bumagsak ang hangin sa isang mabigat na katahimikan. Tapos nagsalita siya. Mahina pero nagbabanta. Subukan mo akong labanan ulit. Tingnan natin. Naramdaman kong sumikip ang dibdib ko. Pero bago pa ako makasagot, tumakbo si Marco pababa mula sa taas. May hawak siyang kahon ng gamot. Nanay, heto ang gamot. Kinuha niya ang gamot. Tumalikod siya at hindi na tumingin ulit sa akin. Nataranta si Marco. Anong sinabi ni nanay sayo? Bakit ganyan ang mukha niya? Umiti ako. Ang ngiti ay parang mababasag. Wala. Wala iyon. Lumapit si Marco at hinawakan ang kamay ko. Andrea, huwag kang mag-isa. Pakiusap. Umiling ako ng mahina pero tiyak. Marco, may mga bagay na kailangan kong harapin ng mag-isa. Natigilan si Marco. Ang mata niya ulit ay puno ng kawalan ng magawa. Alam kong mahaba pa ang daan sa harap namin at ang totoong bagyo ay parang nagsisimula pa lang. Ang kasunod ng matindi na pag-uusap ng gabing iyon, ang bahay ay pumasok sa isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang klase ng payapa na katahimikan, kundi katahimikan na may amoy ng bagyo. Isang bagyo na hindi pa sumasabog, pero konting banggaan lang, sisirain na ang lahat. Kinabukasan, nagising ako. Pakiramdam ko, galing ako sa ibang buhay sa panaginip ko. Pagod, mabigat, at nalulula. Bumaba ako sa kusina para maghanda ng almusal. Pilit kong ginagawang mahinahon ang lahat para walang makarinig at mag-akala na nagpapapansin ako. Hindi pa rin ako tiningnan ni Aling Celia. Tahimik lang siyang uminom ng tubig tapos lumabas. Pero ang katahimikan na yon, hindi iyon dahil sa pagkagalit. Ito ay katahimikan na parang may pinaplano siya. Alam ko siya. Mas mapanganib siya kapag tahimik. Tumakbo si Marco sa likod ni nanay. Nagtanong siya ng may pag-aalala. Tiningnan ko sila mula sa malayo. Bumagsak ang loob ko parang isang dahon na nahulog na walang nakakapansin. Ang pagmamahal ni Marco sa kanyang ina ay iginagalang ko, pero ang hindi sinasadyang pagpanig na iyon, hindi ko alam kung saan ako dapat tumayo sa pagitan nila. Nang inihanda ko ang mainit na lugaw sa mesa, nagsalita si Aling Celia nang hindi tumitingin sa akin. May bisita tayo ngayong gabi. Andrea, magluto ka. Nagulat ako. May bisita ulit ngayong gabi. Hindi siya sumagot. Humirit lang siya. Tiningnan ako ni Marco.
Sabi niya kay nanay. Nanay, hayaan niyo muna si Andrea na magpahinga. Pagod pa siya. Tumahimik ka. Manugang siya sa bahay na ito. Kung hindi siya, sino ang gagawa? Galit niyang sabi. Ang salitang iyon ay hindi malakas, pero matalas na parang hinihiwa ang hininga ko. Yumuko ako. Mahina ang boses ko. Opo, ako na po. Hindi sa natatakot ako. Pagod lang ako na magsimula ng isa pang labanan. At alam ko, kung lalaban ako ngayon, gagamitin niya ang pagtumba niya kahapon para paikutin ako hanggang sa hindi ako makahinga. Ginugol ko ang buong umaga sa paglilinis ng kusina, pagbili ng pagkain, paghahanda ng lahat. Habang ginagawa ko iyon, tinanong ko ang sarili ko, bakit ako, isang babaeng 30 taong gulang, nakatira sa bahay na ito, ay pakiramdam ko, nasa labas. Walang karapatang mapagod, walang karapatang magkamali, walang karapatang malungkot. Hapon, maagang umuwi si Marco para tulungan ako. Natatakot siya na pipilitin ulit ako ni nanay na mag-isa. Tumayo siya sa tabi ko. Naghiwa ng gulay, naghugas ng bigas, parang bata na nag-aaral magluto. Naawa ako, pero nakaramdam din ako ng kalungkutan. Nang isipin ko ang tingin ni nanay kagabi. Tingin na may pag-aabuso, may babala, at may determinasyon na panatilihin ang hindi nakikitang kapangyarihan na pinaniniwalaan niyang karapatan niya. Nang malapit na akong matapos magluto, mahina siyang nagsalita. Andrea, sabi ni nanay, may mahalagang tao raw na darating ngayong gabi. Gusto niya tayong pag-usapan. Natigilan ako. Pag-usapan? Tungkol saan? Umiling si Marco. Narinig ko lang. Sabi ni nanay, parang gusto niyang ayusin ulit ang hierarchy sa bahay. Hindi ko maintindihan kung anong plano niya. Inilagay ko ang sandok. Naramdaman ko na may malamig at matalas na bagay na dahan-dahang umaakyat sa likod ko. Ayusin ulit ang hierarchy. Anong hierarchy pa ang kailangan kong ayusin sa bahay na ito? Manugang ako. 3 taon na akong manugang. Nagluto ako ng bawat pagkain, naglinis ng bawat mesa, tiniis ang bawat panlalait. Kaya, anong kailangan pang ayusin? Baka gusto niya akong ibaba pa sa mas mababang antas. O baka gusto niyang magdala ng ibang tao para magbigay ng balanse sa akin. Ang pag-isip na yon nagpasikip sa puso ko. Pero hindi ko sinabi, ayaw kong dagdagan pa ang pag-aalala ni Marco. Pagsapit ng gabi, konti lang ang bisita, pero puro kaibigan ni Aling Celia. Mga taong nakakita kung paano siya nag-dominate sa lahat ng handaan, at nagkontrol sa lahat ng kwento. Tahimik akong naghanda ng pagkain. Hindi ako nakialam sa anumang usapan. Pero narinig ko pa rin ang ilang walang malay na salita. Tahimik ang manugang ni Aling Celia. Mahirap si Aling Celia, siguro nahihirapan ang manugang. Sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng masunurin na manugang. Ang ilang salita na parang papuri ay nagpasikip sa lalamunan ko. Dahil ang ibig sabihin ng tahimik sa mga salitang iyon ay madaling utusan. Tumagal ang hapunan kaysa sa inaasahan. Maraming nagsalita si nanay. Malakas siyang tumawa. Pero ang tingin niya, balik-balik sa akin sa tuwing dumadaan ako. Parang naghihintay siya ng tamang sandali para ilabas ang isang bagay. At dumating iyon. Nang matapos kumain ang lahat, inilapag niya ang kutsara niya. Umubo siya ng mahina. Tapos, nagsalita siya ng malakas. Ngayong gabi, may gusto akong sabihin sa harap ng lahat. Natahimik ang silid. Nakatayo ako sa likod ni Marco. Sumikip ang puso ko. Tiningnan ni Aling Celia ako, tapos si Marco. Mas seryoso ang boses niya kaysa dati. Maraming nangyari sa bahay nitong mga nakaraang araw. Ayaw kong sabihin para hindi magulo, pero ngayon na nandito ang mga kamag-anak at ang mga matatanda, gusto kong linawin ang lahat para walang magsasabi na pumapanig ako. Nagpatuloy siya. Matanda na ako. Kailangan ko ng isang tao na masunurin sa bahay. Ganoon din ang manugang. Gusto kong maintindihan niyong mag-asawa na sa bahay na ito, kailangan sumunod. May isang tao na pumuna. Tama. Kailangan ng bawat bahay ang kaayusan. Tumango si nanay.
Tapos, tiningnan niya ako ng direkta. Andrea, hindi ako galit sa'yo. Pero kailangan mong malaman na bago ka palang ikinasal. Marami ka pang kailangang matutunan. Huwag kang sasagot sa akin. Huwag kang gagawa ng malalaking desisyon ng mag-isa. Huwag mo akong ipapahiya ulit. Napatigil ako. Kinuyom ko ang labi ko. Tiningnan ako ni Marco. Mahina ang boses niya pero malinaw. Nanay, sa tingin ko, hindi nagkakamali si Andrea. Agad siyang humarap kay Marco. Tumahimik ka. Hindi ito ang usapan mo. Natahimik ulit ang lahat sa mesa. Tiningnan ako ni Aling Celia. Malamig ang boses niya, parang hamog sa bato. Simula ngayon, lahat ng malaki at maliit na bagay sa bahay na ito, magpapaalam ka muna sa akin. Huwag kang magdedesisyon ng mag-isa. Huwag mong lalabagin ang sinasabi ko. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Nalamigan ang mukha ko. Ang hangin sa silid parang naging yelo. Ang ilang tao sa paligid ay nagpakita ng awa sa akin, pero walang naglakas loob na sumuporta. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatayo roon. Alam ko lang, may gustong sumabog sa dibdib ko. Pilit kong pinanatiling hindi nanginginig ang boses ko. Nanay, wala akong ginawang mali sa inyo. Naprotekta lang ako sa sarili ko. Nanliit ang mata niya. Iyon ang mali. Hindi nagpuprotekta ang manugang. Sumusunod siya sa nanay. Ang salitang iyon parang katapusan. Ang salitang iyon ay nagpadagdag ng isang malalim na hiwa sa puso ko. Tumayo si Marco. Nanay, sobra na po kayo. Namutla ang mukha niya. Marco, buhay pa ako. Ganyan ka magsalita. Hinawakan ni Marco ang kamay ko. Hinila niya ako sa tabi niya. Ang boses niya ay pinakamalakas sa lahat ng oras. Gusto niyong sumunod ako? CJ. Pero si Andrea ang asawa ko. Hindi ko hahayaan na api-apihin siya. Huwag ninyong pilitin si Andrea na magpaalam sa lahat. Tinitignan niyo ba si Andrea na parang katulong? Sumabog ang hangin. Nagmamadaling na magitan ang mga matatanda. May sumigaw. Tama na. Mag-ina kayo. Pero alam ko. Ang sandaling ito ang unang pagkakataon na tumayo si Marco sa panig ko. Hindi nanginginig, hindi umiiwas, walang takot. At si Aling Celia, nanginginig siya. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa unang pagkakataon, nakita niya na may naglakas loob na kalabanin ang kapangyarihan niya. At hindi ako yon. Anak niya yon. Sa puso ko, bumangon ang isang damdamin na mainit at masikip. Parang isang maliit na liwanag na tumagos sa makapal na dilim na bumalot sa akin sa mahabang panahon. Pero may kutob ako na mas matindi pa ang bagyo pagkatapos ng sandaling ito. Agad na naging siksik ang hangin sa silid. Ang salita ni Marco, ang unang beses na naglakas loob siyang tumayo para sa akin, ay umalingaw na parang tunog ng kampana sa gitna ng mabigat na katahimikan. Lahat ng mata ay nakatingin sa amin. Natigilan si Aling Celia. Agad siyang nag-iba ng kulay ng mukha. Gulat, galit, at parang nasaktan sa pinakaloob ng kanyang sarili bilang isang ina na sanay mag-utos. Inilapag niya ng malakas ang baso niya sa mesa. Medyo nanginginig ang mga kamay niya, pero pilit niyang pinanatili ang tigas ng tingin niya. Marco, naglakas loob kang sabihin yan sa harap ng ibang tao. Ang boses niya ay hindi na matalas, kundi may kaunting panginginig. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil nasasaktan siya sa loob. Nagbuntong hininga ang ibang matatanda sa silid. Sinanyasan nila si Marco na huwag nang magpalaki ng gulo. Pero hindi siya umuurong. Tumayo siya ng tuwid. Hawak pa rin niya ang kamay ko. Nanay, huminga po ako ng malalim. Hindi po ako nagiging bastos. Pero kailangan niyong maintindihan ang nararamdaman ni Andrea. Nakikita ko ang lahat. Alam kong mahal ninyo ako, pero sobra na ang higpit ninyo kay Andrea. Asawa ko siya. Huwag ninyo na siyang pahirapan. May bumulong sa mesa. Pumapanig na ang anak sa asawa niya. Mahirap na kay Aling Celia. Pero walang pakialam si Marco.
At ako, nanginginig at masikip ang puso ko. Hindi ko kailanman nakita si Marco na ganito kalakas. Hindi ko kailanman nakita na naglakas loob siyang sabihin sa kanyang ina ang mga bagay na palagi niyang nilulunok. Pero ang totoo, naiintindihan ko na si nanay ay naitulak din sa isang sulok. Ang posisyon ng isang nanay na sanay magdesisyon sa isang malaking pamilya, tulad ng pamilya niya, hindi madaling tanggapin ang paglaban. Lalo na mula sa sarili niyang anak. Biglang lumambot ang boses ni nanay. Mas mabagal. Parang bawat salita ay may dalang bahagi ng pagmamalaki na sinusubukan. CJ. Pinagtatanggol ninyo ang isa't isa. Matanda na ako. Hindi na ako magsasalita pa. Gawin niyo ang gusto ninyo. Ang boses niya ay malungkot, hindi galit na gusto niyang mag-utos. Parang kalungkutan ng taong hindi na ang sentro tulad ng dati. Tumalikod siya. Plano niyang umakyat sa kwarto. Agad kong binitawan ang kamay ni Marco. Nagmadali akong sumunod at hinawakan ang braso niya. Nanay, pasensya na po. Hindi ko kailanman ginustong saktan kayo. Natigilan siya. Narinig ko ang hininga niya. Mabilis. Tiningnan niya ako. Ang tingin niya ay wala na ang talim. May pag-aalinlangan siya. Humihingi ako ng tawad, nanay, sa lahat ng nagpagalit sa inyo. Pero kailangan niyong maintindihan, hindi ko sinasadya. Hindi ko gustong maglaban sa inyo. Takot lang ako na ang pananahimik ko ay magpapaiisip sa inyo na pumapayag ako sa mga bagay na hindi ko kayang tiisin. Bahagyang nanginginig ang kamay ni nanay sa kamay ko. Tahimik si Marco sa likod, hindi nakialam. Nagpatuloy ako. Mahina ang boses, pero totoo. Ayaw kong maging ang taong nagpapahiya sa inyo. Gusto ko lang mabuhay sa bahay na ito bilang isang taong may tunay na lugar. Hindi bilang manugang lang kundi sa puso. Natahimik si nanay. Napakalalim ng katahimikan. Ang mga tao sa mesa ay wala na ring imik. Parang sandali bago bumagsak ang isang malaking ulan. Tapos bumuntong hininga si nanay. Isang mahaba na hininga, parang binitawan niya ang isang bagay na matagal nang nakakabit sa puso niya. Andrea, matanda na ako. Gusto ko lang na maayos ang lahat sa bahay. Natatakot ako na magkamali kayo. Baka sabihin ng mga tao na hindi ako marunong magturo ng manugang. Lumalambot ang puso ko ng dahan-dahan. Ibig sabihin, sa likod ng lahat ng matatalas na salita, ng lahat ng pag-uutos, ay takot lang pala ng isang matandang nanay na may mabigat na pagmamalaki. Nanay, hinawakan ko ang kamay niya. Kung kailangan niyo akong tulungan na panatilihin ang inyong dignidad, gagawin ko po. Pero pakiusap, huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko ng basta-basta. Hindi ko kayang pasanin ang mga bagay na hindi ko alam. Tiningnan niya ako ng matagal. May isang maliit na liwanag sa mata niya. Liwanag ng taong sa wakas ay umaamin na ang nasa harapan niya ay nasasaktan din, nahihirapan, at nag-aalala. Tumango siya ng bahagya. Hindi ganap na pagyuko pero bihira siyang magbigay daan. Tapos lumingon siya kay Marco. Sabi niya ng mas kalmado ang boses. Marco, hindi ako galit sa'yo. Hindi lang ako sanay na sumasagot ka. Matanda ka na. Alam ko. Pero umaasa pa rin ako na ikaw at ang asawa mo ay mamumuhay ng mapayapa. Tumango si Marco. Masikip ang boses niya. Pasensya na po, nanay. Natakot lang ako na malungkot si Andrea. Isang maaliwalas na katahimikan ang kumalat sa pagitan naming tatlo. Hindi perpekto, hindi nagpagaling ng lahat ng bitak. Pero ito ay isang pagbabago. Natapos ang gabi. Mas magaan kaysa sa inaasahan. Umalis ang mga bisita. Naiwan ako. Naglinis ng pinggan. Pakiramdam ko, parang tinanggalan ako ng isang malaking bato sa puso ko. Nang matapos akong maghugas, pumasok si Marco. Yumakap siya sa akin mula sa likod. Mahigpit. Andrea, salamat. Kung wala ka, baka nasabi ko ang isang bagay na mas makakasakit kay nanay. Sumandal ako sa kanya. Gumaan ang pakiramdam ng balikat ko. Salamat din sa'yo.
Dahil ngayong gabi hindi mo ako iniwan. Hinalikan niya ang noo ko. Isang mainit na halik. Pangako ko, magiging mas malakas ako simula ngayon. Hindi ka na mag-iisa. Umiti ako. Hindi ngiti ng tagumpay. Kundi ngiti ng taong sa wakas ay nakahinga ng malalim pagkatapos ng matagal na panahong nahihirapan. Tapos, narinig ko ang yabag ni nanay na bumababa sa hagdan. Nakatayo siya sa labas ng kusina. Tinitigan niya kaming dalawa ng matagal. Walang sinabi. Pero ang tingin niya ay wala na ang talim. Medyo lumambot. Kahit na napakaliit lang. Mahina siyang tumawag. Andrea, bukas, samahan mo akong mamalengke ng maaga. Ipapakita ko sa iyo kung saan makakabili ng masarap na karne. Natigilan ako. Isang salita na napakakaraniwan. Pero sa akin, malaking hakbang iyon. Tumango ako. Opo, sasama po ako. Tumalikod siya. Mahina at mabait ang boses niya. Ang manugang at biyanan ay dapat magmahalan para magiging mapayapa ang bahay. Isang salita lang. Uminit ang puso ko. Pagkatapos ng lahat ng bagyo, ng mga salitang nakasakit, ng mga araw na akala ko hindi ko kakayanin. Sa wakas, nakahanap kami ng kaunting kapayapaan. Hindi perpekto, pero sapat na para mabuhay, magmahal, at maintindihan na ang pamilya ay isang mahabang paglalakbay ng pasensya at pag-unawa. Tiningnan ko si Marco. Ngumiti siya. Mahina kong hinawakan ang kamay niya. At alam ko, simula ngayon, mag-iba ang lahat. Ang kwento ni Andrea ay nagpapakita na ang pagiging manugang ay hindi lang responsibilidad, kundi isang paglalakbay ng pag-unawa, pagtitiis, at paglaki. May sariling takot din ang mahirap na biyanan. At ang sobrang masunurin na manugang ay mas madalas na sinasaktan. Kapag handa na ang dalawang panig na magtinginan ng may katapatan, doon lang magkakaroon ng tunay na kapayapaan ang pamilya. Sa kwentong ito, sana lahat tayo, biyanan man o manugang, asawa man o hindi, mag-isip ng damdamin ng iba. Ang paggalang at pag-unawa ang magpapatunay na ang maliit na bahay ay isang lugar para umuwi, hindi isang lugar para magtiis. Kung naranasan mo ang parehong sitwasyon, ibahagi mo para magkaroon tayo ng pag-unawa at makahanap ng aral para sa sarili. Kung tumama sa puso mo ang kwentong ito, mag-iwan ka ng komento para makabahagi tayo ng saloobin. Ikalat mo ang kwento sa mga kaibigan at kamag-anak. Baka may isang tao na nangangailangan ng kaunting kapayapaan para tumingin ulit sa sarili niya.